Maganda sa kanila ang may mamula-mulang balat at buhok. Kaakit-akit ka naman dito kung may butas ang iyong ilong. At mataba ka ba? Don't worry, dahil sa kanilang tribo, pinag-aagawan ang may matatabang katawan. Wow! Sana all! Kaya sa videong ito ay aalamin natin ang 10 kakaibang paraan ng pagpapaganda mula sa iba't ibang bansa. Oat-sized red paste. Sila ay nagpapaganda gamit ang tinatawag na oat-sized red paste. Sila ay mga taong himba na mula sa bansang Namibia. Kung ang maiitim ang balat ay gustong pumuti, ang ibang mapuputi naman ay gustong umitim. Gulo, no? Kidding aside, ang mga himbya sa Namibia, Africa, ang gustong-gusto nilang gawin sa kanilang katawan at buhok ay gawing pula. At kung yung iba ay kung ano-ano ang nilalagay na pampahid na cream sa balat, sa kanila, naglalagay sila ng oat-sized red paste. Pinapahid nila ito sa kanilang buong katawan at buhok. Ang oat-sized red paste ay mixture ng butterfat at ochre pigment mula sa clay at sand. Ginagawa nila ito upang maging proteksyon sa init ng araw at disyerto. Panlinis din nila ito sa kanilang katawan at upang makaakit ng kalalakihan. Neck stretching or elongated neck. Ito ay matatagpuan sa Kayan tribe sa Myanmar na halos lahat ng kababaihan ay nagsusuot ng singsing. Hindi po singsing sa daliri, mga kasoksay, kundi singsing na isinusuot sa leeg. Na kung tawagin sa kanila ay neck ring. At kung mas marami ang nakalagay, mas maganda. Gawa ito sa brass coil. Ang brass coil ay isang uri ng metal na kapag tumatanda ang babae ay parami ng parami ang inilalagay na brass coil sa kanilang liig. Sa karaniwang babae, mahirap ito, lalo na kung marami dahil posibleng mabigat at mahirapan na kumilos. Pero sa kanila, ito ay nakasuot na halos sa buong buhay nila. Dala-dala sa paglakad, pagtulog at iba pang kanilang ginagawa. Ayon sa kanila, ito ay kanilang tradisyon at paniniwala na nagbibigay ng proteksyon, nakapagpapagaling ng sakit, blessings at simbolo ng kapangyarihan at kagandahan. Teeth chiseling sa Indonesia. Pumunta naman tayo sa kapitbahay nating bansa sa Indonesia. Alam nyo ba na may tribu sa kanila na kung tawagin ay Mentawi, na ang paraan ng pagpapaganda nila ay pagpapatulis ng ngipin, yung parang kasing tulis ng ngipin ng pating. Ang pagsasagawa nila nito ay mano-mano pero hindi naman daw ito masakit. Pinapakinis at hinuhulma ang mga ngipin nito ng matatalas na bagay para maging tatsulok at matulis ang itsura. Sa kanilang paniniwala, ang may matulis na ngipin ay mas attractive sa mga kalalakihan. Foot binding sa China. Ito ay kultura at tradisyon ng mga sinaunang kababaihan sa China. Ang mga paa ng mga kababaihan ay pinapaliit hanggang 3 pulgada. Gamit ang pagbalot ng isang pirasong bakal o bubog sa talampakan. Ang korte ng paa ay pasusunurin sa bakal o bubog sa pamamagitan ng pagbali sa mga buto nito, gamit ang telang mahigpit na ibinabalot sa buong paa. Ang tawag sa ganitong paa ay lotus feet o lily feet. Ito ay simbolo ng social standing, kagandahan at karapat-dapat sa pagpapakasal. Simula nang maging pinuno si Sun Yat-sen, tinanggal ang ganitong tradisyon dahil sa hindi magandang epekto sa mga paa. Pero sa matatandang babaeng Tsino, bakas pa rin ang naging paghihirap. Nose plugs sa India. Ito ay ang pagbutas sa kanilang ilong at paglalagay ng hugis bilog na kahoy. Ang ganitong practices ay ginagawa sa isang tribo sa India na kung tawagin ay Apatani tribe. Kapag nagdalaga na ang isang babae, ginagawa na ang tradisyon nila sa pagbubutas ng ilong, tenga at paglalagay ng mga tattoo sa noo. Noon, ginagawa nila ang pagbutas sa ilong, tenga at paglalagay ng ink sa mukha upang hindi madukot at makuha ng ibang tribo. Dahil ang mga babae sa Apatani ay tunay na kahali-halina at maganda. Pero kalaunay naging paniniwala na kapag may nose plugs at tattoo sa mukha sa kanilang tribo, ikaw ay maganda. Lip stretching sa Ethiopia.
Ito ay kaugalian ng mga Mersey tribe mula sa bansang Ethiopia. Kapag nagdadalaga na ang babae, sinisimula ng butasan ang ibabang bahagi ng labi nito. Binabanat ito na posibleng umabot sa 8 to 20 cm in diameter. Nilalagyan din nila ito ng lip plate na gawa sa putik. Ayon sa kanila, ang ganitong kalagayan ng kababaihan ay simbolo ng kagandahan, social standing at karapat-dapat pakasalan ng isang lalaki. Fat Farm sa Mauritania. Yung food is life ka. Yung lamon lang ng lamon. Tapos, ayaw tumaba. Walang ganun kasoksay. Ang meron lang ay isang tribo sa Mauritania, Africa na kapag mataba ka ay pag-aagawan ka. Sa tribo kasi ng Mauritania, ang pagkakaroon ng malaking braso o makakapal na fat ay basehan ng kagandahan. Ang mga batang babae dito ay pinapadala sa fat farm upang doon ay sapilitang pakainin ng pasta, peanut oil, purong taba ng mga baboy, at galon-galong gatas ang pinapainom. Pwersahan silang pinapakain, yung tipong bobondat ka talaga sa dami ng yung kinakain araw-araw. Dahil sa kanila, ang katabaan ay simbolo ng kagandahan. Yaiba teeth sa Japan. Sa karamihang bansa, hindi maganda ang may crooked teeth kung tawagin sa atin ay sungki, kung saan sa atin ay gusto nating mapaayos ang sapin-sapin ng ngipin. Pero sa Japan, baliktad. Dumadaan pa sila sa dental procedures, magkaroon lang ng malapangil na ngipin o may sungki na ngipin ng mga babae. Para sa kanila, ito ay nakakapagpaganda at mas lalo silang attractive sa mga kalalakihan. Sa ganitong paraan, napahahalagahan ng taga-Japan ang kanilang paniniwala na ang may crooked teeth ay simbolo ng youthfulness at natural beauty. Bodhi tribe sa Ethiopia. Ito naman ay para sa mga kalalakihan. Malaki ba ang iyong belly? Well, may solusyon tayo dyan. Dahil ang Bodhi tribe sa Ethiopia ay naniniwala na kapag malaki ang iyong tiyan, ikaw ang pinakaakit-akit at pinakamagandang lalaki sa mata ng mga kababaihan. Big deal sa tribong ito ang may malaking tiyan at gusto nilang ipakita sa maraming katribo na sila ang pinaka-attractive at pinaka-pogi sa kanila. Sa katunayan, taon-taon ay nagsasagawa sila ng event ng palakihan ng belly. Ang bawat participants ay pinapainom ng gatas ng baka na may kasamang dugo. Kinakailangang uminom sila nito ng at least 2 liters bawat araw upang lalo pang lumaki ang kanilang tiyan sa dulo ng kompetisyon. Ang may pinakamalaking belly o tiyana ay tatanghaling bayani ng tribo at kikilalaning pinakapogi sa kanilang lugar. At pagkatapos nito, ay pag-aagawan na siya ng mga kababaihan. Oh my God! Wow! Scarification sa Ethiopia. Ito ay literal na tiis gandabes dahil ang scarification ay isang body modification. Isang masakit na pagpapaganda na ginagawa mula sa iba't ibang tribo sa mundo, lalo na sa Karo tribe sa Ethiopia, Africa. Brutal at mahabang proseso ang paglalagay ng marka o pattern sa braso, dibdib at mukha gamit ang matatalas na bagay tulad ng kutsilyo, bubog o blade. Kapag nasugatan na, pinapahiran at nilalagyan ng uling o dahon ang mismong sugat upang magmarka sa oras na gumaling. Bagamat napakasakit ng prosesong ito, sila ay pinagbabawalang umiyak o magpakita ng kahinaan dahil sa oras na sila ay umiyak, ititigil ang pagsasagawa nito dahil nagpapakita ito ng karuwagan. Walang limit ang paglalagay ng marka sa katawan ito at isang paraan nila upang ma-attract ng sino man ang pagpapakita ng kagandahan sa kanilang katauhan. Ang lahat ng pagpapagandang ito ay kanilang batayan o sukatan ng kagandahan. Still, mananatili ang ating paggalang sa kanilang tradisyon at kultura. Iba-iba man ang paraan ng ating pagpapaganda, lagi nating tandaan na ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na kaanyuan. Ito ay nasa ating kalooban na hindi kukupas kailanman. Sa mga nabanggit sa video, ano ang pinaka nagustuhan mo at alin naman ang hindi? I-komento mo naman ito sa ibaba. I-like ang video, mag-subscribe at maraming salamat sa panonood mga kasoksay.